Diba? It's the same thing with kung wadto ta sa usa ka gera, dapat meron tayong dalang bala. Maraming bala para sa gera. And it would be synonymous to when you are going to go out from this, from this uh, institution, of course, may totoong gera doon sa school na pupuntahan ninyo. And take note, although there would be lots of inputs na ibibigay sa inyo because you'll have your field study, iba na rin yung pagpunta mo doon ay meron ka ng alam at you are going to distinguish na lang between kung ano yung nalalaman mo dito at kung ano pa yung pwede mong malalaman doon sa field. Napaka-importante because we will be dealing with our clientele. And who will be our clientele? Those are learners. Waiting for us, hoping na magbibigyan natin sila ng magandang inputs at madadagdagan yung kanilang mga natutunan o malalaman through our, the way how we maneuver the learning process of our learners. So yun yung pinaka-konteksto bakit kailangang handa tayo. But of course, pag sinasabing handa tayo, tulad ng mga militar, meron silang baril. Tama? At ano yung magiging baril natin pagpunta natin doon sa field? Kaalaman. Literally, physically, ano yung dapat nating ipaghanda when we go to the field? Ang self lang ba? Ano yung dapat ihanda aside sa sarili natin? Kaya nga, aside sa sarili natin, ano pa yung ihanda? Yes, it's the lesson plan. Kasi it's the same thing with, kung ikaw ay isang pulis, kapag pupunta ka sa isang gera, pupunta ka sa isang bakbakan, handa yung sarili mo, mentally, emotionally. The same with the teachers. Ano ba yung dapat mong ihanda? Hindi lang sarili, kundi maging yung mga dapat nating dadalhin doon sa field. And one thing important na dadalhin natin sa field is yung lesson plan. And the question now, are we equipped with regards to the technicalities in lesson plan writing? Bakit 50-50? Dili pa master. Asa man mo dapit naglibog sa LP? Ang objective. Unsa pa gyud? Yes, it's the competency. What else? So, di wala na ka maglisod siya, kanahimo, nakuha naman mo ang flow. You know already na kapag gagawa ka ng isang lesson plan, unang-una mong titingnan is yung competency and that's what you are sharing. At sinabi mo na out from that competency, meron kang dapat gagawin na lesson objective. And out from that lesson objective, meron kang gagawin na mga strategies or mga activities that would hit to that objective. So there should be alignment. There should be coherence from the competency papunta doon sa mga gawain hanggang doon sa pagtataya. So unsay gamiton nga mga pandiwa kung ang imuhang layunin na fall in sa kaalaman or cognitive. Ano yung mga pandiwa? Pandiwang nasa focus ng kontemplatibo. Take note ha, ang gagamitin nating pandiwa sa paggawa ng isang layunin ay nasa aspektong kontemplatibo because we are foreseeing. Hindi pa siya, plano pa nga hindi pa siya nangyayari. Kaya nga, matutukoy, that would be for cognitive. And then, makagagawa, that would be for skills domain. And then, affective rather,
ang kaniyang tenor na pandiwa na pwede mong gamitin is naka nakagagawa ng isang refleksyon. Ang sakuan manggod sa affective, pwede siya mo full in ang iyahang word dito sa cognitive o pwede po siya diri sa skills o yung psychomotor. Kaya lang, you should be specific kung ano yung gagawin because it's too hard to be measurable doon sa affective kapag wala kang gagawin na activity. Kaya nga, when we talk of layunin, it is what we call SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Yan yung layunin natin. But so much for that. Tingnan muna natin itong konteksto ng Banghay Aralin o lesson plan. So when we are going to say lesson plan or Banghay Aralin, ano yung papasok ngayon sa isipan ninyo? Sige daw. Rene J. Kay feeling ko na ako ready na ni si Rene J. Kay kuwan ko siya, return demo karon. Unsa may masabtanday nato, when we are going to say, kana Sir Banghay Aralin, mouni ang akong ma-associate ana nga word. Banghay Aralin o lesson plan? Para sa akin, sir, ito yung paraan kung tayo ay papasok. Just give me a word or phrase lang. For example, kung sasabihin ko, kung makikita ko si Yayay, ang unang papasok na salita sa akin, maganda. Sige. Yes? Guide. Guide? Ano pa? Yes. Roadmap, sir. Roadmap? Yes. Guide, roadmap, ano pa? Plano, kaya nga lesson plan, 'di ba? Plano, tama naman. Yes, Jade. Yes, blueprint, guide, plano, blueprint, a roadmap. Ano pa? Preparation. Ano pa? Wala na? Junard. Unsa pa man? Unsa pa ato ma-associate when we talk of lesson plan or Banghay Aralin? Idea? Yes. Pakikinig? Gawain? Ano pa? Pakikipagtalakayan? Ano pa? Kaalaman? Biblia? Who says Biblia? Yes. So lahat ng mga sinasabi niyo tama. Ang lesson plan, pag sinasabi natin, ito yung magiging Biblia ng isang guro. Ito yung magiging roadmap ng isang guro para sa mga estudyante. Ito yung plano na kung saan nahihimay-himay yung mga gagawin ng guro at ng mga estudyante. Diba? So specific, nandun lahat yung matrix, kumbaga, kung paano mo iproseso yung competency ng isang paksa. Ang tanong, ano yung mga technicalities ngayon sa pagsulat ng lesson plan? Mahalaga nating matutunan yung mga technical na aspeto ng pagsulat ng lesson plan o ng Banghay Aralin. But before that, we have to know first our goal or our objective. Why is it that we need to write and we conducted this orientation para sa pagsulat ng masusing Banghay Aralin? Ano-ano nga ba yung mga layunin natin? Una, matukoy ang mga pangunahing bahagi ng Banghay Aralin. Layunin nitong matulungan ang mga guro mag-aaral, which is kayo, na maunawaan ang mga mahalagang bahagi ng isang Banghay Aralin. Kabilang ang pamagat, layunin, kagamitan, pamamaraan, pagtatayang, ganun din sa pagwawakas, upang maging mas epektibo ang kanilang pagtuturo o pag-aral. So meaning, kailangan nating matukoy lahat ng mga aspeto doon sa pagsulat ng Banghay Aralin. Yan yung hihimay-himayin natin later. Next, we have makabubuo o makabuo ng makabuluhang Banghay Aralin. Substantial. How are we going to say substantial Banghay Aralin? Natumbok yung competency at
maraming matutunan yung mga bata base doon sa pagkakahimay ng gawain. Layunin ng presentasyon na bigyang kakayahan ang mga guro at mag-aaral na magsulat ng sariling banghay-aralin na naaayon sa kanilang mga layunin sa pagtuturo gamit ang tamang istruktura nilalaman upang matiyak, maayos at sistematiko ang magiging daloy ng aralin. At ang pangatlo, maipakita ang kahalagahan ng banghay-aralin sa pagtuturo. Layunin nitong maipaliwanag ang kahalagahan ng banghay-aralin sa pagbibigay sa mga guro upang maging organisado, epektibo at handa sa kanilang pagtuturo na magdudulot ng positibong epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Take note, matukoy ang pangunahing bahagi ng aralin. This is form part of the cognitive. Pangalawa, makabuo ng makabuluhang banghay-aralin. Nasa anong domain ito? Psychomotor. And maipakita ang kahalagahan ng banghay-aralin sa pagtuturo. Affective. So maski pa sa akong presentation karon, GKSA na daan ako ang layunin. Same rapod na sa pag-craft nato karon og LP. Kaya lang, kung titingnan nyo, sa LP, wala nang explanation. Yung sa akin lang, because this is a session objective, kailangan nyo talagang matutukan kung ano nga ba yung mga konteksto doon sa bawat layunin o objective. Ngayon, bigyan natin ng konteksto yung banghay-aralin. Ano nga ba yung banghay-aralin? Pakibasa ng banghay-aralin, Yayay. Banghay-aralin ay isang detalyadong plano na ginagamit ng mga guro upang magturo ng isang aralin. Ito ay isang mahalagang kasangkapan upang masigurado na ang bawat aspeto ng pagtuturo ay naaayon sa mga layunin ng edukasyon at naipapakita ng guro ang nilalaman ng aralin sa epektibong paraan. Okay. Sinong nakaintindi? Alvarez. On your perspective, unsay pasabot? Banghay-aralin ay isang detalyadong plano na ginagamit ng mga guro upang magturo ng isang aralin. Ito ay isang mahalagang kasangkapan upang masiguro ang bawat aspeto ng pagtuturo ay naayon sa layunin ng edukasyon at maipakita ng guro ang nilalaman ng aralin sa epektibong pamamaraan. Take note, we have to quote there, pagtuturo na naaayon sa layunin ng edukasyon at naipakita ang nilalaman ng aralin sa epektibong pamamaraan. Those are important phrases na dapat nating malaman when we are going to craft a lesson plan. Bakit kaya? Layunin ng edukasyon. Ano yung tinutukoy doon sa layunin ng edukasyon? Ano yung pinakahalimbawa pag sinasabi nating ito yung layunin ng edukasyon? Yes. Isang paksa. Maipakita, maipamamalas ang layunin ng isang paksa. Bukod doon, ano pa? Take note ha, we are talking of the general perspective of layunin, the purpose, the objective of the entire education system. Bakit kailangang i-anchor natin doon? Ano yung pinakahalimbawa niyan? Yes, Jack. Yes, para may matutunan ang bata. Pero ano yung tinutukoy kong dapat nating i-anchor doon sa layunin ng edukasyon? Para mas masabtan, yes. Pero asa yun ta dapat ani mo anchor? Kana bang mo connect? Yes. Curriculum, sir. Of course, it's the curriculum. The curriculum will serve as the factory, the machine, of which yung mga estudyante, yun yung mga raw materials natin, then iproproseso natin sila through that curriculum, and then we will have a fine output. Sir, bakit curriculum? Kasi nandoon lahat yung mga competencies na kinakailangang matutunan ng isang estudyante.
Sir, unsa day ng curriculum. Later on, ipapakita ko sa inyo yung curriculum ng 2016, which is the K-12 curriculum program, at saka itong MELC. Hindi ko pa ipapakita sa inyo yung matatag. Kasi hindi pa naman lahat, hindi pa nag-full swing yung matatag. Basin maglibog mo. Kaya nilahi na rabapod ang kwan sa matatag. Although, pare-pareho lang yung konteksto ng mga curriculum, kaya lang, mas ano na yung matatag, talagang piling-pili na yung mga competency na inilalagay according to the application sa buhay. Yun yung matatag. Okay. So, nilalaman ng aralin, maipakita ang epektibong nilalaman ng aralin. Ano yung ibig sabihin nun? Gagamitan natin ngayon ng mga layunin at yung mga estratehiyang gagamitin natin para maiproseso at maidaloy natin ng wasto yung kaalaman na pwede nating maibahagi doon sa mga estudyante o mga bata. So yung ana siya, there should be always an alignment from the competency and then papunta dito sa KSA, hanggang doon sa object, hanggang dito sa mga gawain, hanggang dito sa pagtataya. Align lahat yan. Hindi pwede na kung ano yung sinasabi doon ng competency, you have to go out from that competency because, hello, nalubat? Can I have ano? Hello, anana di ay? Bakit napaka-importanting matutunan natin yung alignment? Ito kasi yung common. Hindi lang sa inyo ha. Common ito na observation ko for how many years ba akong nag-check ng mga LPs ng mga guro sa school. Pinaka-common misconception nila, yung kapag gagawa ka ng isang layunin, binabase mo doon mismo sa pamagat ng paksa. For example, si Jolibet, karon nagkuan siya demo tas ang iyang paksa is mahiwagang salamin. Assuming ra na ha. Sinulat ng bini. Mahiwagang salamin. Didto siya nakapokus. So unsa iyang gibuhat sa iyang lesson sa iyang objective? Maipaliwanag ang kwentong mahiwagang salamin. Then, makagagawa ng isang banghay tungkol sa kwento ng mahiwagang salamin. Then, napahahalagahan ang aral na matutunan sa kwentong mahiwagang salamin sa pamamagitan ng pagsulat ng refleksyon. GKSA na to ha. Tanong, naka-anchored ba tama ba yun? Yes. Tama siya, sir, kasi naka-KSA yun. May cognitive, may psychomotor, at saka may affective. Ang tanong, anchored ba yan doon sa hinihingi ng competency? Tapos ang competency dahil dito, kay ang ego ra niya buhaton is matukoy ang kahalagahan ng mga aral na makukuha sa kwento. Matukoy lang ang kahalagahan. So therefore, doon ka lang mag-stick. Huwag mo nang ipaliwanag kung ano-ano pa yung kwento because ano yung hiningi lang ng competency is yung kahalagahan lang. Kaya nga napakahalaga na kailangan nating makuha muna yung competency bago tayo gagawa ng KSA. Kasi pag nag-KSA na yan, katulad din yan ng unpacking. Unpacking of competency. Pinaka-lowest level na yan para ma-unpack mo yan into 3 domain. Yun yung cognitive, psychomotor, at saka affective. So, napakahalaga. So ngayon, tingnan natin yung kahalagahan ng Banghay Aralin. Una, gabayan ang guro. Ang Banghay Aralin ay nagsisilbing gabay ng guro upang organisahin ang kanyang pagtuturo at may siguro na walang mahalagang aspetong ng aralin ang maiiwan. The very purpose why we crafted the lesson plan for our guide. So,
mas mahalaga talaga, lahi ra kung automatic ra ka nga moadto dito sa eskwela sa room, tapos wa man kay mahimo nga kuan, wa man kay direksyon, ang una dayon buhaton ni teacher mga saba. O magpahinlo sa di ay. Tas karon mangita din na siya bikil o kasabaan ang kuan estudyante. Pagkahumag kasaba, pila ka minuto, pabasahon gamay, i-assignment na dayon. Ganun yung ibang mga teachers. Oo. Kaya nga, kung wala kang LP, ganun yung magiging setup. Just for the sake lang na makonsume mo yung the whole duration ng time. Yung iba naman, magiging MMK. Oo. Kukwento yung buhay niya, pagkatapos gagawa ang mga bata ng refleksyon. Oo. Human. Next, organisadong pagtuturo. Tumutulong ito sa pag-aayos ng mga aktibidad sa klase mula sa introduksyon hanggang sa konklusyon. When we are talking of introduction, bahagi yan ng pangganiyak. Take note, pangganiyak is an activity leading to the presentation of the new lesson. And then, conclusion, yan yung part ng LP na kung saan kukunin yung kabuang ideya ng paksa, either you will generalize the idea or gagawa ka ngayon ng concept out from the activity. Either conclusion yan or concept making sa bahaging yan. So napakahalaga. Paano natin yan gawin at paano mabuo yan doon sa mga bata? Of course, with the different activities na ibibigay mo sa mga bata. And take note, when we are going to craft an activity, it should be from simple to complex. Ganun dapat yung format ng activity natin. Nagets ninyo? Kana bang when I say simple to complex, unang iba, halimbawa, tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang una kong gagawin para sa mga bata is magpapabasa ako ng teksto tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. That's a simple activity. Babasahin nila, kukunin yung mga datos para sa susunod na gawain. Ano ngayon yung susunod na gawain? Magpapagawa ako ngayon sa kanila ng isang graphic organizer na tumutukoy sa mga mahalagang pangyayari doon sa kaligirang pangkasaysayan. So ano probably yung ipapagawa ko sa kanila na graphic organizer? Possibly yung timelining. Ano yung unang pangyayaring naganap hanggang sa mailimbag yung El Filibusterismo at nabasa ng mga Pilipino. Next for that graphic organizer, ipapapresent ko sa kanila. So reporting na. So from that reading, gagawa sila ng graphic organizer through presentation. Take note, when you are going to make an activity or give an activity, make sure that guided yung mga bata. Sa pagpapabasa pa lang, meron ka ng mga guide questions kung ano yung gusto mong gawin at makuhang ideya o impormasyon doon mismo sa pinabasa mo. Pangalawa, when you are going to give them an activity which is yung pagsulat ng graphic organizer, still dapat may mga guide questions kang ibibigay doon sa kanila para klaro kung ano yung gagawin ng mga bata. Dili kay, okay, pagkatapos mabasa, gumawa ng graphic organizer. Ano yung ilalagay nila doon sa graphic organizer? Para mas klaro. Then, when you are going to have the reporting system, give them rubrics. Kailangan ipabasa mo sa kanila, ito yung magiging rubrics, paano kayo i-rate doon sa inyong presentation. Now, pagkatapos nilang mai-present yon doon sa klase, magkakaroon ngayon ng discussion, sharing of ideas. That's part of a deepening of the topic na. So pag ma-deepen na yung topic, saka kagagawa ng isang concept at conclusion. Papunta doon sa sa aplikasyon sa buhay, which is yung affective domain hanggang doon sa pagtataya. Ganun lang talaga yung konteksto ng lesson plan. Sunod.
Pagtiyak sa pagtamo ng layunin. Pagtamo ng layunin is sa pamamagitan ng banghay aralin matitiyak ng guro na ang mga layunin ng aralin ay natutugunan. Layunin ng aralin ay natutugunan. Paano siya matutugunan? Sa pamamagitan ng mga gawain. You have your objective, therefore, your activity should be anchored to the objective. Dili pwede nga mo mo objective, natutukoy ang mga elemento ng tula. Ang imong gibuhat kay gipahimo na nimo silag tula. Maura man na imong concept. Ang maura man na imong competency. Matutukoy ang mga elemento ng tula. Therefore, focus ka dito. Then, paghahanda sa pagtuturo. Nagbibigay ito ng malinaw na plano kung paano isasagawa ang bawat bahagi ng aralin. When you have already a complete or polished lesson plan, you know already the roadmap. Paano ko to ipoproseso? And you have already foreseen kung ano yung mangyayari the entirety of your activity. Nakaingana na ba mo? Good. Sa yung nakagawa na-foresee nila. Kasi sa akin, ganito lang din yung sa akin. When I'm going to write a lesson plan, titingnan ko muna kung ano yung magiging senaryo ng mga estudyante ko. Ano ba yung gusto kong mangyari? Sa senaryo bang ito, kailangang paiyakin ko yung mga bata? At out from this pag-iyak, kailangan kong i-relate ito doon sa kanilang actual na mga experience, then magkakaroon naman ng iba pang emosyon. Kung makuha mo yan, iiyak, tatawa, lahat possible mga 4 o 5 emosyon ng mga bata doon sa pagtuturo mo, magaling kang magturo. Magaling kang guro, gumawa ng LP. Kasi, nagiging boring yung activity ng isang guro kapag monotonous yung emosyon ng mga bata. Kala bang sige ra gani og kanang tanaw sa imuha, tapos ikaw ra po diri nagsige ra po ka og discuss, walay interaction. There would be an activity nga magsumpaki ng mga bata kay imo na silang gipa-debate. And then may mga activity na out from that debate, mag-reflect din na sila, sharing na din sa ilahang mga experiences. Take note, sometimes hindi mo asahan na ito yung activity mo, pero madipin na sila according to the responses. One example, when I had my second classroom observation, ang pinakapunto ko lang talaga is matuko yung kultura ng Muslim at ng Kristiyano. Pero alam niyo kung anong nangyari doon sa deepening? Umalma yung Muslim. Kasi yung sinabi ng Kristiyanong estudyante ko, sir, ganun talaga yung mga Muslim. Parang binibenta nila yung kanilang mga babaeng Muslim para sa lalaki, and they are focusing on the money or yung yaman na pwedeng ipamalit doon sa babae bilang bahagi ng kanilang pagpapakasal. So umalma ngayon yung Muslim because para sa kanila tradisyon yon. So kung ikaw ang naaana nga context, ikaw naana nga sitwasyon, how are you going to respond? Lisod pag yung ka nga, hala pag-away mo dira. It should not be. Kailangan mong iproseso. Kaya you have to be careful and you have to be keen observant or observer doon mismo sa nangyayari doon sa activity mo. Because there are things na hindi talagang nakaplano ka pero may mga pagkakataon na susulpot na lang yan na wala sa plano. So yung sa nako pag-process, gipasulti sa nako ang Muslim. And then, explain dito sa Christian nga mao ni ang ilahang customs belief. So therefore, you could not question customs, beliefs, and traditions of that particular group because they are entitled to that customs or cultural practices. The same with, ito ding mga estudyanteng Kristiyano ay hindi rin pwedeng questionin kung ano yung mga paniniwala nila ng mga Muslim. So napakahalagang matutunan mo yan. You have to respond quickly. Kaya ang inding anak, basin nyo nung paghuman sa imong klase ito na nabungi, kay gisumbag na. May mga pagkakataong ganyan. And usually, ganun yung mangyayari. There would be situations that will really arise as you go along with your activity in your classroom instruction. Then, ito na yun.
mga bahagi ng banghay aralin. Masusing banghay aralin. Una, pamagat ng aralin. Naglalaman ng pamagat ng aralin na itinuturo. Of course, yung petsa at saka oras. Tinutukoy kung kailan at gaano katagal ituturo ang aralin. Di ba sa layunin natin na ilalagay natin dyan, sa loob ng itinakdang oras o sa loob ng 45 minuto, ang mga estudyante, ang mga mag-aaral ay inasahang A. So, pasok na yung mga layunin. Then of course, layunin. Dapat tukuyin ng guro ang mga layuning nais makamit ng mga mag-aral sa pagtatapos ng aralin. Maaring itong pangkaalaman, which is knowledge, pangkasayan o skills, o pangwasto sa loobin or attitude. So on cognitive domain, ano yung dapat malaman ng mga mag-aaral on the context of knowledge? Or this is what we call knowledge-based learning. Psychomotor, ano yung dapat nilang ma-perform based on the context of this psychomotor domain and yung emotional, the affective one. Ano yung sa aloobin o pag-uugali ang dapat mapaunlad? So kung titingnan natin yung tatlong layunin, nagiging holistic yung bata. Dinevelop mo yung kanyang kaalaman, yung kanyang skills, at the same time, the way your learners responded emotionally. Then ito yung isa sa mga halimbawa ng cognitive domain or kaalaman. Alamin ang iba't ibang bahagi ng banghay aralin. Ipaliwanag kalagahan ng bawat bahagi ng banghay aralin. Tukuyin ang hakbang sa pagsulat ng banghay aralin, suriin ang halimbawa ng banghay aralin, ihambing ang tradisyonal at modernong banghay aralin. On the context of the lesson plan, paano natin gagamitin yung alamin? Malalaman ang iba't ibang bahagi ng banghay aralin. So yun yung kontemplatibo. Maipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat bahagi ng banghay aralin. So yan yung mga salita mostly na ginagamit pag cognitive. Matutukoy ang mga hakbang sa pagsulat ng banghay aralin, masusuri, at saka maihahambing. So yan yung mga, napakadami pa niyan, pinili ko lang yung mga usual na ginagamit. Or maipaliliwanag, ano pa? Maiisa-isa. So napakadami. For the psychomotor domain or kasanayan, gumuhit or makaguguhit. Then, gumawa, makagagawa. Then, maipapakita, maisasagawa, makapagsusulat. So yan yung mga halimbawa. Then of course, the affective domain, pahalagahan, mapahahalagahan, maipapakita, mapagpapatibay, matatanggap, din mapagyayaman. So, ito'y ilan lamang sa mga salitang pandiwa na ginagamit sa pagbuo ng isang layunin. Yung tatlong domain para sa layunin. And then we have kagamitan. So, unsa ng mga kagamitan nga gibutang dapat nato sa LP? Natutukoy ang mga kagamitan ng materialis na kailangan sa pagtuturo ng aralin. Maaring kasama rito ang mga visual aids, libro, kagamitan o sa laboratorio at iba pa. So anyway, may ipapakita naman akong LP. So makita niyo kung asa na dapit. Then panimula. Ang introduksyon ng aralin, ito ay maaring magsimula sa isang tanong, kwento, aktibidad na nagpapasigla sa interes ng mga mag-aral. Ito yung sinasabi ko, pangganyak or motivational phase. Then motibasyon, isang estratehiya upang makuha ang interes ng mga mag-aral, din pagbabalik tanaw, reviewin ng mga nakarang aralin ang may kinalaman sa bagong aralin. Under panimula, yung motibasyon at saka pagbabalik tanaw. So yan yung mga bahagi. Then kagamitan. Ana-ana di ay dira. Pamamaraan.
Ito ang katawan ng Banghay Aralin kung saan inihayag ang aktwal na pagtuturo na kapagpapaloob dito ang mga hakbang-hakbang na proseso na susundin ng guro. Nakapaloob sa pamamaraan yung pagtalakay at saka yung mga gawain. Then, sa pagtatalakay, ang pagpapaliwanag sa bagong aralin, pagpapakita ng halimbawa, pagbibigay ng mga tanong sa klase. Gawain, ito yung mga aktibidad na isasagawa ng mag-aral upang mapalalim ang paksang pinagtutuunan. Then, of course, pagtataya. Sinusuri dito kung gaano naunawaan ng mga mag-aral ang aralin. Maaring gamitin ang mga tanong sa pagsusulit o mga gawain upang sukatin ang kanilang natutunan. Under pagtataya, we have this formative assessment and summative assessment. How are we going to distinguish the two? What would be the demarcation between summative and formative? Paano ba natin masasabi, sir, ito yung formative assessment, ito yung summative assessment? Yeah. Exam is ang quiz, pwede siya. Ang formative, unsa man. Oral? Ano pa? Unsa pa jud? Ha? Essay. Ano pa? Performance task. Okay. Ano bang ibig sabihin ng formative assessment? Formative assessment, those are activities that are recorded but not graded. Yan yung formative assessment. Kasi nga, tinitingnan mo yung bata kung talagang handa na ba siya for the summative assessment. So kung dili paghapon siya niya kaya mag-undergo summative assessment, bibigyan mo pa siya ng panibagong mga formative assessment para talaga mas matutunan niya at klaro sa kanya yung konteksto ng paksa. Yes, groupings, magpapabasa, kanang mga activity nga inyong gipabuhat sa klase, those are formative assessment. Again, recorded but not graded. Kay unsa may imong igrado ra gyud, unsa ra mo imong ibutang didto sa imuhang class record, only those summative assessment. Kanus amang ka mag-summative assessment? Quarter, exam na. After sa quiz, After sa unsa man gyud? After sa discussion. formative, After sa discussion. after sa discussion, After sa activity. unsa man? Yes. After sa the whole week nga lesson nimo, it should be nga every week na kay summative. Diha pa nimo na siya i-record. So kato imong mga quiz nga katong tag 5 items, dili pa to siya i-record, form part pa siya. Nakuha ninyo? Sige. At least klaro. Then, takdang aralin. Nagbibigay ng karagdagang gawain o pag-aaral na dapat gawin ng mga mag-aaral sa kanilang tahanan upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman sa aralin. Ang takdang aralin at kasunduan is iba. Pwede kang magbigay ng takdang aralin, pwede ka rin magbigay lamang ng kasunduan. Sir, ano yung kaibahan ng dalawa? Ang takdang aralin ay meron ka talagang ipapagawa sa mga bata. While yung kasunduan, magkakaroon lang kayo ng agreement kung ano lang, again, yung takdang aralin, meron kang ipapagawa at kailangan mong kolektahin. Yung kasunduan is meron kang ipapagawa pero no need for you to collect the output. For example, research o mangalap ng datos tungkol sa unang bahagi ng unang kabanata ng Noli Me Tangere. So mag-research na sila. No need na nga imo na silang i-collect for personal consumption na. Ready for the next lesson. Pero yung takdang aralin, it is a connection doon sa topic na tinalakay ninyo at kailangan ng follow-up activity para ipasa bukas para talaga mas makita mo na naiintindihan ng mga bata. Sabtan.
Sige. Then pagwawakas. Sa paglalahad ng buod ng aralin at pagbibigay ng mahalagang kaisipan na dapat tandaan ng mga mag-aaral, maaring magbigay ng karagdagang tanong o hamon upang palawakin ang diskusyon. So lahat ng yan ay bahagi ng isang masusing banghay aralin. Saan ba natin binatay yung banghay aralin? Ito yung tanong ko kanina. Saan ba natin siya inangkor? Para at least klaro yung direksyon na patutunguhan at kung paano natin i-develop yung kalinangan ng mga estudyante o ng mga bata. So ito yung K-12 Gabay pang Kurikulum sa Filipino 2016. Revised 2016, kasi nga meron siyang K-12 Curriculum Revised 2014. Ang pinakaginamit na is yung 2016. Then, pumutok yung pandemic, naging Most Essential Learning Competency o yung MELC. So ito yung bahagi ng, ito yung format ng MELC, ito naman yung format ng curriculum guide. Sige. So para sa format ng lesson plan, ito ay naaayon sa Department Order 42 Series of 2016. I do not know sa ibang mga eskwelahan, pero sa Barubo National High School, we really adhere to DO 42. Sa Agusan ba, DO 42 nang gitpot sila? Kasi, I found out when we had our training sa Manila para sa Critical Incidents for Curriculum Filipino para sa senior high school, halo-halo ang gipanggamit nga LP. Wala pag ang uban nag-adhere sa DO 42. So much better that we really adhere kasi nga ito yung legal basis. Ito yung talagang format na susundin. So ito yung format, maklaro? Okay, so grade 1 to 12 daily lesson lag, paaralan, guro, petsa, oras, baitang or antas, asignatory, markahan. Then we have layunin, pamantayang pangnilalaman, pamantayang pagganap, mga kasanayan sa pagkatuto, ito yung tinatawag na mga competency, then integrasyon. Then for nilalaman, we have sanggunian, under sanggunian, nandyan yung mga pahina sa gabay ng guro o teacher's guide, pahina sa kagamitan ng mga mag-aaral, then mga pahina sa textbook, karagdagang kagamitan mula sa portal ng learning resource. If we talk of portal or learning resource, mostly kinukuha namin ito sa DepEd, yung LRMDS ng DepEd. And then, iba pang kagamitang pagtuturo. For example, nagguha mo sa other nga mga website, ilalagay nyo dyan. Pamamaraan, of course, magbabalik-aral, paghahabi ng layunin sa aralin, pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin, pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad sa bagong kasanayan, pagtatalakay sa kasanayan 2, paglinang sa kabihasnan tungo sa formative assessment, paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay, paglalahat, pagtataya, karagdagang gawain. So ito talaga yung format. And then, on the last part, napaka-importante nito. Bahagi ng mga, ano yung mga tala? So, sa tala, ibutang nimo dito, pila ka buok bata ang nakakuha og perfect score, pila ka buok bata ang nakabagsak, tanan. Indicated na siya dito. Now, pagdating dito sa pagninilay, form part of reflectiveness sa teacher, bilang ng mga mag-aaral nakakuha ng 80% sa pagtataya, pila ka buok sa katong imuhang gihatag sa ilahang nga mga evaluation, pila ka buok ang 80% nga ning Excel. And then, pila pod ka buok ang nangabagsak. For example, sa 20 ka bata, na ay 15 nga nakakuha gyud og passing score. And then, out of 20 na ay 5 nga nangabagsak.
So, diha nimo sila ibutang bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan pa ng iba pang gawain para sa remediation. Then, sir, unsa man ang nakatulong ba ang remedial bilang ng mag-aaral na kaunawa sa aralin? Kinahanglan, kanang imuhang gibutang diha nga bata, hitagaan na po nimo na silang activity, remedial activity. So, katong 5, same ra gyapon ang topic, tagaan nimo other nga mga formative activity, and then, i-assess. Pila ka buok na dito sa 5 ang ning pasar. So, ibutang na po nimo na dinha. Bilang ng mga mag-aaral na patuloy sa remediation. So, sa 5 na ay 4, na nalay isang nga nabilin. Now, nakatulong ba ang remedial bilang ng mga mag-aaral na kaunawa sa aralin? Oo, kasi merong 4 na pumasa na doon sa iyong binigay na form activity. Then, last part. Sir, naa pa may isa. Tagaan na po di muna siya remediation. Ing ana siya kakuti. Yes. Oo. Iyahang mga ko-answer katong iyang Katong 4, ning kuan naman to, nasalbar naman to, kaning pasar naman, ang kanina lang isa. So, babalik ka na naman doon sa pagbibigay ng remediation hanggang sa wala na siya'y mabilin. Then, alin sa estratehiyang nakatulong ng lubos, paano ito nakatulong? Unsa di imong gibuhat para nga kadtong 5, natabangan yun nimo nga mo pasar. So, ibutang na dira. Murag nagkunot naman ang inyong agtang. Ha? Tagalog? Mawagin niyo siya ang format. Hello, ma'am. Nakasanabot ta? Mawagin niya ang format nga atong i-follow because this is under DO42. Now, pag mingon gani si teacher, labi na sa elementary, gamiti ra nag 4A's, ma'am. Oh, why problema na? Oo, 4A's lang, why problema na siya. Actually, kani 4A's man ni siya. Gihimay-himay lang gid og sakto ang activity. Kung ato tan-awon. Nara na sa inyong teacher. Pero sa Barubo National High School, RJ, we really adhere to this DO42. Pero napakahalaga nito. Why? Sa katumanggong 4A's, dili man gud mo ni makita, maglisod kag unsaon nimo pag-treat ang bata. Kayo dili man ana ka specific ang imong goal sa imong LP. So out from this, gamit ito, klaro nga naay nabilin kung mas okay siya kung pag-exam ni paghatag nimo og mga quiz na nga perfect na duha lang ang mistake, pasar tanan. So wala na kay ikuan pa diha sa uban sa baba. Dili necessary nga, sir, butangan yun na tanan. Depende sa sitwasyon ra na. Kung pasado tanan, diya, nakataman. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. Diya, nakataman. So, kung sa may buhaton, papasalo na lang. Oh. Yes, Joel? Kuti yun siya. Kuti man siya primero. Kami mismo na kayo may kakutiba. Pero, nasabta na mo ang wisdom ani sa DO42. Why? Because later, ning come up og RRE template ang DepEd. Remediation, reinforcement, enhancement. So, importante ni siya sa ILMP. Why? Kanang ILMP, diha man nato matest kung unsa ang performance sa bata, individual learning management plan sa bata. Unsa ng individual learning management plan sa bata, sir? Kung ang bata, pas ang iyang learning process, of course, ang imo ihatag sa iya is enhancement. Makita po na siya diri sa result sa imuhang pagninilay. Kana bang there should always be a synchronization on an alignment of the activity being conducted. Importante siya. I do not know kung masabtan ni sa uban nga mga teachers, pero
when you are going to see the entire wisdom of this DO42, talagang magpasalamat ka kasi ito yung nagiging format. Napakadali na lang kasi matukoy. Pagdating doon sa RRE at pagdating sa ILMP. Di na kayo na ito na-discussan ng RRE o ILMP kay sa teachers na gyud na nga kuan context. Then, of course, hinanda ni pangalan, then sinuri ni pangalan. So, yan yung nagiging format. Then, takdang aralin, ay tapos na to. Magbigay ako sa inyo ngayon ng sample ng lesson plan. Mabasa. Kana. Sige. So, tingnan natin ha. So, on this part, of course, paaralan. Barubo National High School or pwede ring pambansang mataas na paaralan ng Barubo kung Tagalogon yun din niyo. Then, guro, pizza, at oras, baitang antas, that's Filipino 10, then markahan unang marka. Of course, nakalapat dyan yung DO number 42 series of 2016. Nasobrahan lang ni Ugto. Ito yung layunin. Kaalaman. Nasusuri ang mahalagang impormasyon na nakapaloob sa binasang akda gamit ang graphic organizer. Nasusuri. Sunod. Kasanayan. Nakagagawa ng presentasyon sa pagbibigay ng pananaw batay sa nabasang teksto tungkol sa napapanahong isyu sa lipunan o daigdig, lalo na ang diskriminasyon sa pamamagitan ng gawaing post ko, pahayag ko. So kung tanaw na to sa ato ang objective, di ba grabe siya ka-specific kung unsa gyud buhaton sa bata. Kaya nga smart. Then, for pandamdamin, nakapagbabahagi ng saloobin o nararamdaman tungkol sa bidyong napanood. Sir, asa man na nimo siya gikuha? Nganong kana man ang imuhang KSA? Dirita sa pamantayang pangnilalaman. Okay. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa at pagpapahalaga sa akdang pampanitikan, ang panitikang Mediterranean. Then, pamantayang pagganap, ang mag-aaral ay nakabubuo ng kritikal na pagsusuri sa isinagawang kritik tungkol sa alinmang akdang pampanitikang Mediterranean. Asa na gikuha, sir? Sa CG. Sige. Sir, unsa day naong sa CG? Kana siya. Unang markahan. O mo na siya, diha na ko gikuha. Sir, unsay pasabot dian ng pamantayang pangnilalaman? That would be the entirety of the content sa unang quarter ng Filipino 10. Then, pamantayang pagganap, diyan din yung kabuuan ng mga dapat gawin at ma-develop doon sa bata the whole quarter. Mauni siya. Pamantayang pangnilalaman, pamantayang pagganap. Take note, pagdating doon sa milk, hindi nyo to makikita. That's the reason why I presented to you the curriculum guide and milk. Kung milk lang akong ipakita sa inyo ha, maglibog mo, asa day na ako nagikuha. Lisod pog ning tungara nagkalit dito sa akong Ilpino. So dapat makabaluta asa siya gi-extract. So, kaning pamantayang pangnilalaman o pamantayang pagganap, upat ra gyud ni siya the whole year. Isa para sa first quarter, sa second quarter, third quarter, o fourth quarter. Asa man ang daghan ang competency. Kani, mauna dining competency. Mga kasanayang pampagkatuto sa bawat domain. Yes. Kani nga competency, whole quarter na siya. Oh. Then,
second quarter. Pero nakakuha na siya, naka-plaster na every week. Kani nga competency mo unitanan nga competency for first week sa first quarter. Kani pod nga competency mo una pod ni siya ang competency for the second week para sa kana nga quarter. Nanay mga allocated nga competency the whole week. Yes. I-unpack siya. Take note ha. I-unpack siya according sa context sa KSA. Pero if we are going to say unpacking, iba ang usapan pagdating sa milk. Unsaon di ay, sir? This is a sort of syllabus. No, it's not syllabus. Curriculum guide siya. Nakuan. Mo gini basihan sa tanan. Mo ni ang Biblia sa entire DepEd community nga dapat ma-develop sa bata. Inyong competency. Sige. Okay, ito yung kasanayang pampagkatuto. Natutukoy ang mga impormasyon tungkol sa isa sa napapanahong isyong pandaigdig o lipunan. If then, PIO 1CD66. Pag mingon taog 1, first quarter na siya. Sige. Sir, nganong naka-code man na? Naka-code yun ang nagi na siya code. So, asa man tong PIO na pagsulat. If 10 PIO 1C D66, mo na akong gikuha. Nakuha? So, nganong kanaraman, ang ato man kong gi-present is masusing banghay aralin. Meaning, detailed lesson plan on that particular session lang. Pag mingon taog kanang daily WHLP, kana tanan mo'y imuhang kuhaon the whole duration sa isa ka semana. Laras na siya. Ikaw na mag-budget, ana, kung, for example, here, sanaysay, 4 na sesyon, pila man ni kabuok diri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikaw ang mag-divide, ana, para kuan siya into 4 sessions. So, pwede nga, kaning isa o kaning si PN o si PB, isahon nimo na for 1 session. So, dalawang competency dapat ang iyong mahit on that first session. Then, sunod na po dayon ni, hangtod mo abot ka dira. Di man. Imo raman siya ilam. Ikuha na nimo siya, nakay duha ka competency, pero pag abot dito sa imong KSA, pwede rin nimo siya ilam, emerge dito sa imong KSA. Okay ra mo? Napaka-importante kasi na matukoy ninyo unsay purpose nga nung curriculum guide. Lisod man gud kung pahimuon na ta mog LP karon nga magbuot ra mo sa inyong kuan mga objectives without anchoring that activity sa unsa gyud gusto ninyo nga ma-develop nga competency sa bata, which is mao man gyud ning pinaka blueprint sa DepEd sa ato ang sa education system sa DepEd. So mo follow gyud ta diri. Biblia man gud ni siya. Yeah. Pwede. Na sa amo ang practice po sa BNHS, for example, kung nag-intern mo dito tapos na-full in mo sa 4th quarter, you have the freedom kung asa ka nga week mag-demo. Asa ka hiyang. Kaysa kung ako ang maghatag, and that would be your grand demonstration, maluoy po ko sa intern. It should be nga, tagai ko kung pangita diha og topic og kanang competency nga feeling nimo dali nimo i-process og dali nimo siya ikuan sa imong grand demo kana moy buhati.
Naapoy mga teachers, one experience of mine when I had my internship sa pilot sa San Franz, pilot school. Ang teacher gud ang naghatag og competency o topic. Hindi. Kana, good kung ang teacher not mindful sa curriculum guide. Musugotag sa dili, realidad sa DepEd, nagyubang teachers nga, o ing anaon di ay. Totoo yan. Di lang ko magsabakin sa mga teachers ako nakuan. Pag yun ako, ma'am, asa ang imong kuan ani ma'am? Asa nimo ni gikuha? Aw naa pa day tayo basihan ana, sir. Nakusay purpose sa atong curriculum guide nga mao man to'y pinaka-Biblia. Naghimo-himo ra gyud siya og kuan. Iyahang kaugalingon nga kana bang feeling niya siya ko gano kanira akong kuan layunin kay dali ra kain ako ni siya i-kuan sa activity. Naapoy ubang teacher nanay competency. Sa competency himuan day niya nag-activity. Nay mga teachers ngayong anak kanang pabali. So pag nakita na niya ang activity plus try ng iyahang activity tanan, i-anchor day na niya dito saka pa siya magbuhat og KSA. Pero nahit niya tanan ang katong competency. Napoy mga teachers ngayong anak. Lahi-lahi man gyud tag learning style. Di ba? Ang ako, mas dali na ko mabuhat ang ako ang LP kung kaning competency himuan day nako siya og KSA. I-process din ako na dito sa mga activity. Kaya lang, pag nakita na ako nga kani nga activity mas gana, usabo na po nako ang kato ako ang kuan sa ako ang KSA. Ing ana ang mahitabo. Labi na sa CO, almost kalima ko mag-change sa akong LP. Kay nay mo pasok sa ako ang mas ma-ignite ko og mas kuan para sa mga bata, i-change na ko siya. Although corrected na siya sa principal, ipakita na po na kong balik. Then gi-explain nga, nganong gi-change na ko kay mo na ako nakita, ma'am. Until such time nga katunog yung akong gi-present, polish na gid siya. Ing ana ang LP. You are too lucky sa inyong panahon karon kay computer na ang LP. Sa amo nga time ipasulat manggod. Ang LP is detailed. So kaisa ka LP-han namo sa PNU, mo consume siya og 12 ka page. Detailed baya tas pilon pa baya na sa una. Kanang sa guro din sa bata. So mo na siya. Walay librohay sa amo Lesson plan nga kanang dili sa PNU, papel gyud na siya nga kuan. Ikuan na siya ipilo. Teacher o students. Okay lang ra ba kung ang pag-check sa LP is kana bitong intuto nga diri ka na mali. Kana. So dapat mo nimo i-change. Iba kasi ang practice namin doon sa PNU. The whole lesson plan circulan ra na. You are going to analyze asa kadapit na mali. Totoo yan. Naiuba na mo nga classmate nga niabot siya kanapulo magpa-check. Mo bito nahitabo nga naburot ni akong kandire kay kapila po ba ako magbalik sa akong kuan. Kay imagine na sige ra kag sulat. Ing ana siya, so you're too lucky enough kay sa karon encoded na gid tanan. Na imagine magsulat pa kag LP, maghimo pa kag visual aids. So napakay time himo og visual aids. So sa amo agyod kanang common na nga practice nga pag-intern ka, ang pinakadugay nimo nga tulog pag nag-intern ka 3 hours. Kasagaran ana way tulog. Naamangoy ka nang naghimo ng LP tapos ipa-change na po kaya na po gusto si kuan. Tapos magtudlo ka ugma na. Dili man ka makahimog visual aids kung dili pa na ma-polish ng imong LP. So kay na polish siya hapon sa alas 5, mao pa ka na maghimo. So wa kay tulog ana. Nanguan na imong eyebags pagtudlo nimo dito sa mga bata. Walay PowerPoint sa una. Visual aids. And take note hindi siya lang visual aids nga kana bitong sulatan nimo dira, tas pagkahuman pintil-pin lang, dikit. No. Ang imuhang visual aids na anay mga borders tanan. It should be colorful and attractive. So during-duringan pa ni muna ang imuhang mga kuan, pagbutangan pa ni muna mga pinalabad nga mga margins. Kay di mo sugot ang kuan, amo ang cooperating teacher.
or supervising instructor. So yung anak siya, sumugay na nga ako. I always tell my interns nga, you are too lucky. Kay dili na yung anak katidyos ang pag-prepare sa LP. Yes, nakapipiti na. Dili na kamo gasto og pila ka Manila paper og uban pang mga kartolina og pila ka ink ang imong mahurot og pintil pen sumuwatay. At least sa inyo ha is isa ra ka preparation. Elementary baya ko. So pila ka subject ko. Ang ako ang SI is na ay 3 ka subject ug magdungan ka ana tanan og demo. So in that day magtudlo kag 3 ka subject. Ing ana siya. Mapatay yug ka kung di ka magkuan, magligoon. Ang daming mga ganon. Yes. Alam ninyo, dili pag ka basa-basa dito kinahanglan na imuhang decorum with all the kuangyug ka, poise and bearing. Kasi yung mga estudyante namin doon, ang intellectual capacity nila pwede gyud mo laban sa amua. Because we are dealing with the laboratory school pupils. Nga ang exam nila sa grade 6, exam na namo sa mathematics sa first year. Yeah. Tapos sa mga anak baya na og mga governor didto. Tapos ang imuhang sinina nagpabalik-balik, ingnon jud ka og nagbalik-balik lagi imuhang sanina teacher. Yes. Ing ana. So ngagon jud kag mga bata didto. Mo lang kung gamay ra ka og emotional kuan na makahilak yung kagtagok. Yeah. And we even encountered nga ako ang ka-boardmate, siya, naglibog na sa siyang karatol, naglibog na siya usoon pag-process kay naputang siya sa terorista kaayo nga supervising instructor. You know what happened? During the assessment phase, kanang quiz na, gipaapil og quiz ang intern. Ang iyang gibuhat nga quiz, niapil siya answer. Yeah, ganon. Mo nang may nang may pagligon kay mo umang gyud gipili man nato ni diri. And I do not know kung karon na change na baya na bana nga kultura, pero mo gyud na amo ang struggle sa una. But we are happy kay tungod ana nga mga struggle na polish gyud me in craft labi na sa LP. Maski pagtuwad balis karon meron, di gyud ko maliba sa LP. So yung ana sige. Ito na, integration. Sir, naapad di ay na. Okay. Within and across. If we talk of within integration, for example, gi-integrate nimo sa Filipino 10 nga curriculum ang competency. Gi-integrate nimo siya sa Filipino 9. Within particular kanabang isa ka area lang Filipino. Pag mayong kag across curriculum, go out na ka sa kana nga subject. For example, tuwa na ka dito sa ESP. Usually sa Filipino, ang pinakadali niya ma-integrate ang ESP o aral pan. Maugid na'y pinakadali. Maglisod ka o integrate sa math. Hala. Sa science, pwede po, isyong pangkapaligiran. Pwede ra. Pero sa math, murag, wala pa ko ka-integrate gyud og math sa ako ang kuan. LP sa Filipino. So ito, Sir, yung anong kanakman ang imuhang gi-integrate? May purpose. Take note ha, when we talk of integration, ang integration dili siya mahimong pinaka-main focus nimo sa imong discussion. Integration gani. Do not forget nga naagyog kay paksa nga dapat nimo i-develop o mo to'y ma-develop nga competency. So for example here, isa ka competency, ang competency nga akong gi-develop gid sa bata is ito. Natutukoy ang mga impormasyon tungkol sa mga napapanahong isyong pandaigdig o lipunan. Ako po siya gi-integrate within sa Filipino 10 na pod nga competency na babasa ang isang editorial na nanghikayat kaugnay sa paksa. Sir, nganong kanakman, masabtan ninyo later on, kay dako kay ni siya og papel pag-abot diri sa activity. Then, across o ASP10 o AP10. Natutukoy ang mga pasya at pananaw na tumutugon sa isyong panlipunan. Connected ba? Dili.
Sa katog yung akong pinakakuan, napapanahong isyong pandaigdig o lipunan. Then, nasusuri ang diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan at LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Sir, nga nung kanaman, take note, isa sa mga isyong panlipunan ang diskriminasyon. So, mauna siya. Ing ana mag-integrate og competency. Sige. Paksa, pagbibigay opinion sa isyong pandaigdig o lipunan, diskriminasyon. Mo man akong paksa. So, na-target siya. Specific good ang paksa nga ako ang gibutang. Okay. Mga pahina, sanggunian, pahina, gabay, milk, ADM, pahina sa kagamitang pang mag-aral, EDM akong gibutang, wala na ako sa gibutangan ug sa gid ang page. Then, Filipino 10 module, editorial, artikulo tungkol sa isyong panlipunan. So, nakita na ninyo, dili pa lang dan sa karagdagang kagamitan, kumuha ako ng editorial mula doon sa learning resource, mo na siya nga naay kwan diha nga within about sa editorial. Sunod. Iba pang kagamitan, television, laptop, kartulina, bond paper, pandikit, felty pen, speaker at iba pa. Then, motif, bahay ni Kuya. Sa katong actual nga kuan sa DepEd, walay motif. Context na ni siya sa BNHS. Anchored po ni siya sa PNU. Ha? Motif, theme. Pares ba sa kasal? Unsa inyong motif? Kanang aqua blue. Masabta na ninyo na kay pakita man ako sa inyo karon. Na ako'y PPT nga gi-prepare yun para masabta ninyo ang LP. Sige. So bahay ni Kuya yung motif. Kana bang unsay inyohang kanang unsay motif sa inyohang party? Kuan siya sir kanang bohemian. Ing ana siya. So meaning the entire activity of your lesson naka-anchored siya sa usa ka motif. Okay, for example here, panalangin, video presentation, pag-check ng attendance, pagtukoy kung ilan ang pumasok at ilan ang lumiban sa klase, pamantayan sa klase. Ang akong pamantayan sa klase na anadaay kuan sa motif. This is bahay ni Kuya. Then, we have, naintindihan nyo bang ating pamantayan? Talaan ng magandang asal at gawain. Pansinin din ang talaan ng mga puntos. So, nakamotif gihapon siya. So, ang paghatag og mga points, sir, necessary ba na siya? Context na ni sa amua. Nga kanang naagyog kay point system sa bata para nga makuha mo ba makontrol. Kani nga grupo, babadlong o minus. Kani nga grupo, nag-perform o plus. Mo na siyang punto talaan ng magandang asal at gawain. Then, balik-aral. Ano ang sanaysay? Ano ang tatlong bahagi ng sanaysay? Paganiyak, direct reading thinking approach. Ito yung strategy. Ang kwento tungkol sa huwag po itay. Sige, nakain ko na i-discuss kay magkuhan manggihapon ko. Presentasyon ng bagong aralin. So ngayong umaga, ngayong hapon, ating tatalakayin ang pagbibigay opinyon ng pananaw sa isyong pandaigdig o lipunan o ang diskriminasyon. Lalong-lalo na ang diskriminasyon. So, take note, katong paganyak nga, wag po itay, konektado, mo to siya na himong springboard para nga ma-connect nako sa issue, sa paksa. Bridge siya para ma-introduce nako ang paksa. Ing ana ang purpose sa motivasyon o paganyak. Then, na-present na ang aralin, of course, when you are going to present the new lesson, do not forget nga i-present pod nimo unsa ang layunin sa kana nga lesson. So asa man nagikuha sir, katura na imong layunin didto sa imong sa taas nga layunin, i-present lang nimo sa mga bata. Then, pag-ugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. So pagpapabasa, hatin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay may leader, tagasulat, then etc.
Ano ang paksa ng diwa? So, muna ako mga guide question. Ano ang ibang impormasyon sa teksto? Ano ang nais iparating na mensahe ng binasang teksto? So, you have your guide question. Then, pagtatalakay ng bagong konsepto sa paglalahad ng bagong kasanayan, post ko, pahayag ko. Makita ba ni dito sa ako ang objective? Wala. Naa. Suriin ang binasang teksto sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gabay na tanong at pagkatapos ay ilahad ito sa klase. Bibigyan ang pangkat ng 3 minuto upang gawin ang presentasyon at 1 minuto naman bawat pangkat para gawin ang presentasyon at 1 minuto naman bawat pangkat para talaga sa presentasyon. Mga gabay na tanong, then gagamitan ng rubric ang presentasyon. Sir, wala man lagi rubric. Ako aramani, consumption. Makita na pag-present na ako sa PPT. Then, pero na ay mga teachers ngayon, grabe good ka metikulusa, ipabutang gihapon ang rubrics. Then, pagtatalakay sa bagong konsepto, boses ko pakinggan nyo sa pamamagitan ng blankong placard, isulat ang inyong pananaw upang maipahayag ninyo ang hinggil sa epekto ng diskriminasyon sa pamumuhay. Suriin ang binasang teksto sa pamamagitan ng gabay na tanong. Paano sinimulan ang teksto? Pananaw. Take note ha, pananaw. Dito din pananaw. Unsa dayud akong gusto ma-develop sa mga bata asa natong gawa kuan, competency. Wala gyud na sa nagkuan. So, natutukoy impormasyon tungkol sa napapanahong isyong pandaigdig sa lipunan. Lahat ng yan ay pananaw. So, moangkol yung kadito tanan sa imuhang activity. Then, boses ko, pakinggan sa pamamagitan, tapos na yan. Okay. Mental health. Bibigyan ang bawat grupo ng 2 minuto upang isagawa ang naturang gawain. Unang pangkat, pamumuhay, karapatang pantao, edukasyon, mental health. Ano ang epekto ng diskriminasyon sa tao sa pamumuhay, sa karapatang pantao, edukasyon at mental health? Kung ato tan-aw, nagsugod lang kong pabasa og issue about sa diskriminasyon. Gihimuan og report, din girelate na dayon nila diri sa community. Ingana ang process. Paglinang, lights, camera, action, gumawa ng live picture, nagpapakita ng diskriminasyon sa lipunan. So, nag-build na din ang mga bata out sa ilahang opinion nga ilang gi-share, ilan ay mismong i-act out ang epekto ng diskriminasyon. So, from simple activity to complex activity, ingana siya. Then, gagamitan ng rubrics ang presentasyon. Then, we have paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay ang pamagat, housemates, usap tayo. Panoorin ang video, base sa video, paano mo maipakita ang nakaisa ka sa mga taong ayaw ng diskriminasyon. Simulan ang sagot sa pamamagitan ng linyang ito. Para sa akin, maipakita ko nakaisa ako sa pamamagitan ng. So guided sila. Then, paglalahat, para sa iyo, ano ang inihayag ninyo tungkol sa mga isyong diskriminasyon sa lipunan? So one question to wrap up the activity. Then pagtataya sa aralin, sagutin ang mga tanong base sa inyong natutunan sa gawain. Ano ang pananaw mo sa diskriminasyon? Wala gihapon kuning gawas dito sa isyong panlipunan nga gidevelop sa competency. Magbigay ng isang halimbawa ng diskriminasyon na naranasan mo o nakikita sa paligid, ilahat ang iyong pananaw. So mo na siya. Karagdagang gawain, bawat pangkat gumawa ng electronic poster na nagpapahayag na iyong pananaw tungkol sa epekto ng diskriminasyon sa lipunan. Mangalap din ng impormasyon tungkol sa mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. Pagninilay. So ito na yun. 15 mula sa 20 mga mag-aaral ay nakakuha ng perpektong sagot. 3 ang may 2 mali, 2 naman ang hindi pumasa na may markang 4. And bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang gawain, 2. Kasi nga may 2 hindi pumasa. Nakatulong ba ang remedial
bilang ng mga mag-anak kaunawa? Oo, sapagkat matapos ang karoon ng remedial ang mga gawain, hinggil sa paksa ay nakakuha ng pasang marka ang dalawa, 13 out of 15, 12 out of 15. And then, bilang ng mga mag-aaral na nagpatuloy sa remediation, wala na. Alin sa estratehiyang pagtuturo, ang one-on-one na pagtuturo dahil natutukan ang proseso ng pagkatuto ng mga bata ayon sa level nitong maunawaan at maintindihan ang paksa base sa kakayahan nito. Hinanda kinilatis ni Dr. Metosela Roquetti Kumahig. So yan yung kabuuan ng LP. Ngayon, ito yung sinasabi kong demonstration. Naana si RJ? Ready na ka sa imuhang return demo? Sige. So, demonstration teaching on classroom observation, school year 2023-2024. Ito yung official template kasi ng Barubo National High School. Okay. So, ipapatugtog. Okay, ano yung mga narinig, ano yung narinig ninyo doon sa audio? Anong ma-associate ninyo? PBB. Okay. So ngayon, papasok tayo sa bahay ni Kuya. Pero, bago tayo makapasok, ay mayroon munang ibibigay si Kuya na isang sulat. Hindi pa tayo nakapasok. Papasok pa lang. Okay. Binabati ko kayo, housemates. Ito yung isang sorpresa sa inyo na kayo aking patuluyin sa aking bahay. Ang tanong, gusto nyo bang pumasok sa bahay? Opo. Pero bago kayo makapasok sa bahay, ay kailangan nyo munang magdasal upang maitaboy ang masamang elementong bumabalot sa inyo at ating alamin kung sino ang nandito upang walang maiwan sa pagpasok sa bahay. Okay, so panalangin na dayon. Nakita ninyo ang flow, gikan sa very beginning up to the end, angkod na siya tanan sa PBB. Okay, after that, pag-check ng attendance. Human ma-check ang attendance, actually, igo na lang gud mo kung ani inyong presentation sa inyong activity, igo na lang gud mo mag-click-click. Kay kana saya ipabasa man niyo na sa mga bata. You are just a facilitator. So, pabasa dayon. Okay. Basahin kung ano yung nakasulat sa sulat ni Kuya. Go. Naintindihan ba? Okay. So ito yung kodigo ni Kuya. Panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. House rules na siya. Diba? Huwag mag-away sa loob o sa labas ng silid-aralan. So pagkatapos niyan, panibagong envelope naman ang ipapabasa ni Kuya. Sana ay nakaintindihan tayo sa patakaran. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang susi ng aking bahay. Subalit, kailangan yung malaman na meron kayong lifeline sa bahay. Pag gumawa kayo ng tama, ay makakakuha kayo ng dagdag na puntos. Samantalang kapag kayo ay gumawa ng di naaayon sa patakaran, ay mababawasan ang inyong lifeline sa bahay dahilan ng inyong madaliang eviction. Okay. So, unsay pasabutan na, mora man atong kuan, dagdag puntos. Plus, minus. So, na-inject siya dito, na-embed na dahil ang activity. So, ngayon, matapos ninyong matutunan kung ang gandang puntos ng gandang asal, ito na yung home key. Narito ang susi ng aking bahay.
Subalit kailangan nyo munang i-unlock ang pintuan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Tanong, mauna ni siya ang review. Ano ang sanaysay? Ibigay ang mga elemento ng sanaysay. Mind you, elementary. Bibo ang inyong klase kung ingani. Kaya naka-motive. Labi na ko inyong motive is mga inkantadya. Kanabitong pambata. Oo. Bibo ang inyong klase. Saka lang sa elementary. Kanabitong mga pangbata gyud nga kuan. Unsa may mga pambata ron nga o kanang Dora. Dora Exploration, di ba? Pwede nyo na siya gamiton. O ikaw mismo si Dora. Ikaw mismo si Dora. I had one intern sa PNU siya, kauban siya ni, isa pa gani, Dagasdas. Katong the other year panganikuan, ang iyahang motive is Darna. Do you know kung ano yung ginawa niya? Nagsuot talaga siya ng Darna. Yeah. At the end. Okay. Pwede na kayong pumasok sa aking bahay at binabati ko kayo. Bilang pagbati ay mayroon akong ipapabasang kwento sa inyo bilang unang task ninyo. So ito na. Unang task, basahin ninyo ang isang ipinadalang sulat kay Tita Charo tungkol sa isang gabing karanasan ng isang anak sa kaniyang ama. Sana'y mapulutan ninyo ito ng aral. Ito ay pinamagatang Huwag Po Itay. So yung anak siya. Tapos, umpisa ng pagbabasa. Huwag po itay. Dear Charo, hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Malakas ang ulan noon, ngunit maalinsangan ang simoy ng hangin. Ako ay nagsusuklay sa aking silid. Katatapos ko lang maligo at nakatapis pa lamang noon. Narinig kong kumatok si Itay sa aking pinto. Nang sagutin ko ang pagkatok niya, ay sinabi niya na kailangan naming mag-usap at huminging papasukin siya. Tanong, ano kaya sa tingin ninyo ang dahilan bakit siya kakausapin ni Itay? This is motivation. O sige daw, ano kaya sa tingin nyo bakit kakausapin siya ni Itay, Jeremy? Kaya nga, mayroon siyang, ano kaya yung tatanong ni Itay? Ha? Magtanong kung paano maglinis? Sige, ganyan. Actually, ako rin gi-present manggid sa mga bata, nalingaw gyud sila pag at the end, unsa ang outcome. Sunod, binuksan ko ang pinto at siya'y kagyat na pumasok sa aking silid. Laking gulat ko nang ipinid niya at susian ang pinto. Hinawakan ni Itay ang aking mga kamay. Hinaplos-plus niya ang aking buhok. Ang aking mukha, pinaraanan niya ng kaniyang mga daliri sa aking kilay, sa aking pisngi, sa aking mga labi, napasigaw ako. Tanong, ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari base sa naganap? Tingnan niyo muna yung context lang doon sa binasa. Unsa kay gihimo ni Itay? Gi-checking. Di ba? Oh. So, this is what we call direct reading thinking approach, meaning maipapabasa ka sa mga bata at pagkatapos kailangan nilang magbigay ng pananaw. Take note, pananaw yung gusto kong tumbukin sa motivation pa lang nag-develop na ko ana nga competency. Sunod, Itay, huwag. Ako inyong anak, utang na loob Itay. Ngunit parang walang narinig ang aking Itay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil ayaw kong makita ang kanyang ginagawa sa akin. Narinig ko si inay na sumisigaw habang binabayo ang pinto at nagpipilit na ito ay buksan. Hayop ka, hayop ka. Huwag mong gawin iyan sa anak mo. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Tanong, bakit kaya nagawa ito ni Itay?
Oh, kulang si inay. Kaya sumideline si itay. Subalit waraling nagawa si inay. Hindi rin siya pinakinggan ni itay. Nanatili na lang akong walang katinag-tinag at pinaubayan na lang ang aking sarili sa anumang gustong gawin sa akin ni itay. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng inay? Nanlulumo at galit na galit. Posible. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumigil na rin ang aking itay. Iniharap niya ako sa salamin at ganoon na lamang pagkamangha at pagkabulat sa aking nakita. Magaling naman palang makeup artist si itay. Diba? Sa tingin nyo ba, yung mga naisip yung mga nangyari ay talagang yun yung mga pangyayaring naganap? Hindi. Kasi binase natin yung ating sagot sa pananaw base doon sa binasa. Diba? Okay. Nang gabing iyon ay nagtapat sa akin ang aking ama. Bakla pala siya. Labis akong nagalak sa galing at husay ng aking ama. Naisip kong matutuwang aking boyfriend dahil lalo akong gumanda ngayon. Niyakap ko sa itay at pareho kaming napaluha sa labis ng kagalakan. Masaya kami ngayon at nabubuhay ng matiwasay. Lovingly yours, Badong. Sana all. So hindi babae yung pinasok ni itay. Bakla din. Nagets? Tanong, ano ang ginawa ninyo habang may mga katanungan bago ibinigay ang susunod na pangyayari? So, pagbibigay pananaw o saloobin o opinion sa binasang teksto. Connect na dayon dito sa topic. Pagbibigay ng opinion pananaw sa isyong pandaigdig o lipunan. So, ito na yung mga layunin. Pagkatapos, magaling housemates. Ngayon naman ay sasalang kayo sa isang weekly task kung saan dito nakasalalay ang inyong pagkain sa buong linggo. Tandaan ang ating house rules at gawing gabay ang chart ng gandang asal. Handa na ba kayo? Unang task, hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay may leader, tagasulat at tagabasa. Bibigyan lamang ang bawat grupo ng 3 minuto upang basahin ang teksto. Tukuyin ang mga mahalagang impormasyon sa teksto sa loob ng itinakdang oras sa pamamagitan ng mga gabay tanong. So ito yung mga gabay tanong. Then, timer. Sunod. Pangalawang task. Then, ito. Then, may pamantayan. Yes. Presentasyon ng bawat pangkat. So after that, binabati ko kayo housemates dahil nalagpasan ninyo ang aking 2 hamon. Ngayon naman ay gusto kong malaman kung ano ang pananaw ninyo hinggil sa epekto ng diskriminasyon sa pamumuhay, karapatang pantao, edukasyon at mental health. Pamamagatan natin itong boses ko, pakinggan nyo. Di ba part na siya dito sa akong LP? Bibigyan ang bawat grupo ng 2 minuto upang sagawa. Ito, tandaan, ang house rules at charts ng gandang asal sa pagpapatupad ng gawain. In every activity, do not forget nga imong ipa-remind sa mga estudyante nga naamoy dapat sundon yun nga house rules. Naka-indicate na siya dito sa rating sheet. Mo nang importante na na-permi. Sunod, 3 task. Boses ko, pakinggan niyo. Sa pamamagitan ng blankong placard, isulat ang iyong pananaw upang maipahayag ninyo ang hinggil sa epekto ng diskriminasyon. So, unang pangkat, pamumuhay, karapatang pantao, edukasyon, mental health. So, boses ko, pakinggan nyo. Mura siyang placard. Mura ba kang nag-rally? Then, so yan. Pinahangan ninyo ako sa pinakita ninyong galing housemates. So, balit hindi pa dito nagtatapos sa inyong task. Magkakaroon pa kayo ng isang hamon at dito naman nakasalalay ang immunity ng inyong pangkat sa darating na eviction night. Basahin ninyong mabuti ang task at tandaan, laging maging gabay ang house rules at chart ng gandang asal. Consistent yun ka. Lights, camera, action. Muna nitong live picture. Gumawa ng live picture nagpapakita ng diskriminasyon sa lipunan. And then, nandyan na yung rubrics. So before ni mo na sila ipabuhat,
dapat i-present sa nimo ang rubrics. May i-present ka na rubrics, naa po ka ihatag anak gyud sa ilaha nga papel. Kay imo naman na i-present, mao ni ang presentasyon, mao ni iyang kanang paano kayo i-rate, then be guided na lang doon sa rubrics na ibinigay ko sa inyo. No need na nga imo pag yun na siya isa-isahon gyud unsay kwan diha. You will take time. Okay. Magsipaghanda mga sa pangkat, lights, camera, action. So mo na itong presentation. Okay. Housemates, saludo ako sa pinakita niyong galing sa pag-arte. Kaya naman, lahat kayo ay magkakaroon ng immunity sa unang eviction night. Palakpakan ninyo inyong sarili. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo ang video na tatawag ako ng ilang housemates sa bawat pangkat upang makipag-usap sa akin sa confession room. Basahin ninyong mabuti ang task na ito. Tandaan, balik na naman. So ito yung video. So after that, pipili ngayon yung teacher na papasok doon sa confession room. Ang bawat pangkat, mayroon silang pipili na representative. Then, they're going to discuss. Para sa akin, maipakita ko na kaisa ako sa pamamagitan ng base doon sa video. And, housemates, naway may natutunan kayo sa binigay ko sa inyong mga task. Upang malaman ko ito, basahin ninyo ang aking tanong. Housemates, ano ang inihayag ninyo tungkol sa issue ng diskriminasyon sa lipunan? Asa na ni nga part? Generalization. Sunod. Binabati ko kayong lahat dahil talagang naisa puso ninyo ang mga pangyayari na ganap sa paligid tungkol sa diskriminasyon. Ngayong nalalapit ng inyong oras ng paglabas sa aking bahay, ay susubukan ko muna ang inyong mga natutunan sa mga task na aking ibinigay sa loob ng bahay. Kumuha ng isang buong papel at ballpen at sagutin ang mga sumusunod. Then, bilang panapos sa inyong gawain, hayaan ninyo akong ipabaon ito sa inyo. This is the agreement now, or the assignment. Bawat pangkat gumawa ng electronic poster na nagpapahayag ng iyong pananaw tungkol sa epekto ng diskriminasyon sa lipunan. Mangalap ng impormasyon tungkol sa ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. Ipasa ito sa susunod na tagpo. Sunod. Housemates, masaya ako na kahit sa ikli ng panahong tayo nagkasama dito sa bahay, naway naging aral ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa loob ng bahay. Kaya naman, bilang aking pasasalamat sa inyo housemates, ay hayaan ninyo akong bigyan kayo ng pabaon sa inyong paglabas ng bahay. So mo na rin ipanghatag na ako itong mga chocolate sa mga bata. Naway ang munting handog kung bilang premyo ng inyong partisipasyon sa mga task ay magbigay sa inyo ng munting kasiyahan. Housemates, hanggang sa muli ang inyong kuya, Kuya Badong. So, coherence tanan ang task based sa motive. Okay na. Nasabtan ba ninyo unsa ang logic ang atong isunod sa LP? So, from simple to complex activity. RJ, okay na ka? Sige, ikaw na po dire. Sige na. Oo. So, ito yung ginawa ni RJ when we had our, sa ano to, TTL1. Ito yung ginawa niya. Yung motive niya is ML. Naata di RJ. Sagdi lang. Hello. Okay, mga bata. So, ito pala yung aking ipinasa or sinubmit kay sir na practice or demo, for demo. So, ako ay kanyang inatasan na ipresenta dito ngayon. So, pugos lapod ko. Okay.
Siya man ako ang city. so, ang tema ko sa aking lesson plan is Mobile Legend. Welcome So, to Mobile Legends. Bago ang lahat, mayroon akong background. Ito ay tinatawag na background ng ML. Tapos para sa papakain ako na study. So sa pagsisimula ay meron akong maikling presentasyon lang, isang lang, ganyan lang. Para sa mga bata kasi, di ba, ML is na siya ngayon sa atin, mas approachable sa mga bata ba? Kaya mura kasagaran yun sa mga bata karon pag ML naman. So, himo na ko siya sa lesson plan. So next is, na siya ay opening prayer. After ato siya, so wala man sila sa gawas, na sila sa sulod. Ang mga bata is na sa sulod. And then, na siya ay prayer. And then, after sa prayer, so muna rin siya is, magandang umaga at maligayang pagdating sa mundo ng ML, mga bata. So kayo yun. So ang aking presentation is clickable. So clickable siya. And then, kumusta kayo? Wait lang, camera. Okay. So, sa pagsisimula, kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating mga gagawin ngayong araw? So, tatanungin ko yung mga bata. And then, meron akong inihandang, ito ay tinatawag kong hero or attendance kasi sa pag-umpisa pa lamang, hindi ako babase sa yung attendance sa tatawagin isa-isa yung mga bata. So meron akong inihanda mga picture or mga image ng mga hero. So sila ang pipili sila ng isang hero na gusto nila. So yun na ang magiging attendance nila o dadalhin nila yon sa kanila. Para at di ba naman po yung mga maliit nga mga bata, at least ba katong mga mailhan mo tong naa na gyud nga mga estudyante, di ba? Pero siguro sa public is dili magid maliit sir, no, di naman pasudlon. So wala siya na ay mga hero, tapos butangan lang nila og pangalan sa likod nga tumailan nga ilahan na, sila na. And the next is So meron itong mga grupo. So ibig sabihin yung mga attendance o yung inihanda kong mga larawan ay merong kaakibat na example is ML merong merong mga grupo, example sa marksman, ito mage. So ito ay tinatawag na grupo. So next, so ibig sabihin kapag napili nila yung mga larawan na ito, automatically nakagrupo na sila, groupings na sila sa mga marksman. So dili na kay magtawag pa ko, okay, group yourselves into, di ba, nga na. So para mas dali sa kuha, then tuloy-tuloy yung para sa aking demo. So sa mga marksman, mo ni siya ang mga picture. So pag ingani mga picture na pilian, marksman, automatic naka sa group sa marksman. Next is, so na siya sa group na mage. So naka-group, dili na sila pwede mamili ba nga si kuan ako ang dito ko kay mas bright, dito ko kang kuan na. So automatic na siya. Next. So pagkatapos i-explain sa mga bata na meron na sila mga grupo, meron din naman dito na naman ilalabas o mga pamantayan sa klase. So ito yung mga pamantayan sa klase. So tingnan ako isa-isa ho, no? So, meron ding yung sinasabi ni Sir is puntos na magandang asal at gawain. So, kung mga kiat, may mga minus, so kato mga, sige pa, maminaw dyan siya. So, na siya mga puntos. Next is loading screen lang siya. And then, so, dito na tayo sa sa parang balik-aral. Ito ay sa balik-aral. So, kay pagklase mo kay before. So, na kay balik-aral. So, ito ang panuto para sa balik-aral. So, para masubukan ang inyong kaalaman, meron akong inihandang katanungan tungkol sa ating tinalakay kahapon. At ito ay sa pamamagitan ng pagpili ng isang, so tinatawag ko siyang neutral minions. So, na nagtataglay ng buff o puntos kung saan makukuha niyo lamang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang katanungan. Kaya naman ay dapat pumili ng isang leader
isang leader sa bawat pangkat na siyang bubunot ng isang neutral minion na naglalaman ng tig-isang tanong. Next. So, ito yung mga neutral minion na pagpipilian ng apat na grupo. So, isang leader lang ang mamili sa ilahan, no? 3A. So, mapilian nila. So, pag i-click na siya, na siya yung mga corresponding nga mga question. So, muna ilahang mga questions. So, depende sa mapilian gani sa kwan. So, ang question po is relate ko siya sa ilahang giklase kagahapon o sa previous. So, napo na siya answer kung ako yung answer, napo na siya mga answer niya. So, kanita na na siya mga question. Nara. So, ano ang nobela? So, next, pagpapatuloy. So, loading screen. And then, so, muna ni siya ang sa motivational. So, sa motivational na dayon ni siya. So, numero ko, letra mo. So, provided na ang mga, example kay before ka magkuhan, imong dyo ipakita ni sa mga bata nga, provided na naanadira ang kuhan, dapat ilang i-take note po na siya, na naadri ang inyuhang pagpilian para sa question sa akong motivational. So, panuto, piliin lamang dito sa chart ang letrang sagot na ibibigay na numero ng Dragon Turtle. So, ang Dragon Turtle is pangalan, maghihapon na siya sa katong mga kuhan god, sa mga karakter diri para makabuo ng isang salita. So, next, so, ito ang katanungan ng Dragon Turtle na kanilang pagbabasihan doon sa chart god nga naalito ang answer. So, ano ang salitang nabuo sa ibinigay na mga numero? So, ang kaninga mga numero, naani siya dito so, mo na siya, makabuo sila og kanang salita. Pinaagi ani, kaninga mga numero. Next. So, mo ni siya, ang kibali, ang nabuo niya nga salita is hiram na salita. So, sa lesson plan, wala man ako i-present, no? Sa akong lesson plan is murag kahulugan ng mga hiram na salita sa wikang Espanyol to siya. So, relate gyud siya sa katong competency good nga ginaingon ni sir katong imuhang guide ba dito gyud siya gikuha. Dili ni siya sa title, dito gyud siya sa competency. So, next. So, batay sa binigay na numero ng turtle at inyong binuo, ano kaya ang magiging paksa na ating tatalakayin sa araw na ito? So, nana sila idea nga unsa ang kanagaling ang topic sa kaninga klase nga session. So, di ba hiram na salita? Oo. So, kahulugan ng hiram na salita kay next. So, sagot. Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa pakahulugan ng hiram na salita. So, moto siya. So, di ba na siya ikuan? Inasahang sagot ng mga kuan ako rin siyang ikuanan sila. So, sa kani siya, is kuan lang gyapon siya murag ka na sa mga design lang po sa tuwa ba as mag-demo. So, para makuha ang tulong ng higanting kawal na ito ay kailangan makapasa sa susunod na pagsubok. So, ang pagsubok na sa sunod na presentasyon is muna ni siya ang sa mga activity. So, di ba sa kaning 4A's na siya mga activity. So, masulod na diri ang sa KSA sa ako ang layunin. So, manood ng video ng mga salitang hiram natin sa mga Kastila at pagkatapos ay maghanda sa gawain. So, wala gyapon ko nilayo sa competency. So, magtala ng mga salitang hiram at ang kahulugan nito na inilahad sa video. So, muna siya ang video. So, dili na natin siya kuan. So, ang mga bata, mananaw po na, ilan na i-take note kung sa itong mga kitang storya diri. So, next, go. So, panuto na dahil ko siya, para na din siya sa ako ang first sa tawag sa kaalaman. So, panuto, gamit ang inyong tablet ay magtala. So, kani siya is, naging siya sa kaalaman, kaning ako ang gibutang diri. Gamit ang inyong tablet ay magtala ng tig 2 hiram na salita na inyong napili mula sa video gamit ang T-chart. So, nagamit ko og T-chart. Gagawin lamang ito sa loob ng 3 minuto at pagkatapos ay pipili ako ng isang pangkat lamang na siyang mag-uulat sa klase at titignan ng ibang pangkat kung tugma ba ang mga datos na kanilang inilagay. So, next. So, mo na siya, pag pindot na ko ani sa iya, automatic ang timer is 3 minutes man to, di ba? Naghatag kong 3 minutes sila. Automatic, mukha na siya,
mo countdown na din na siya. Then ang mga bata, ako na siya pinduton pag nagkuha na sila, nag-start na gid sila og kuha sa ilahang groupings. Oo. So after na kay ang kani ako is automatic na gini siya. After man ng 3 minutes no pagurot sa countdown is mo kuha na gini siya, mo change na din na siya og kaning slide. So next na din na siya. So ang natapos na ang tinakdang oras ngayon ay maganda ng napiling pangkat sa pag-uulat. Ang grupo ay napili ng tagapag-ulat upang ipakita sa harap. So muna na din siya. Ilahan ng i-present isa-isa. So mo ni siya ang akong gi-prepare nga teacher. Diri nila ibutang ang ilahang nahimo god. So next. So panuto. So kanina po siya, diri na po siya mo gawas ang ako ang sa katong sa skills. So base sa napodo na video, gagawa kayo ng tiglimang pangungusap na ginagamitan ng napili ninyong hiram na salita at ipili kayo ng magbabasa ng inyong ginawang salita. So, daan na po din siya sa ako ang kuan dito sa skills ang words ko, show ko. So, mo na po din siya sa ilahang kuan ako na dito na lang natin, no. So, naay mga pamantayan or rubrics ba sir, no? Oo. So, naay mga pamantayan sa depende sa ilahang kuan na siya pamantayan. So, upat man siya ka grupo, laylay siya og kanagaling pamantayan. So, next. So, after ato, murag sa kanina na ito siyang sa ako ang sa attitude. So, hashtag sa Espanyol. Dali na ang tanong. And then, magamit na po sila og hashtag sa Espanyol. So, panuto. So, dapat yun sa ato ang kuan is naagid tayo mga direction para dili ta mawala ba nga unsay buhaton. Kasi paano ba nga unsaon man ni sir nga na. So, naagid siya mga direction. So, panuto, ang bawat pangkat ay pipili ng isang salitang hiram galing sa napanood na video at gawan ito ng isang pangungusap base sa inyong saloobin na may nakalagay na hashtag. So, sa kanila man siya is provided gyapon ako ang mga hashtag kay syempre i-take note man na nila pero ako gyapon siya gi-provide. At least mamili na lang sila diri sa ako ang mga sa hashtag. So next after na pud ana okay, sila. So bata na manood na video paano ginamit ang salitang hiram sa Espanyol ng mga Pilipino murag generalization. So mo na po ni siya ang sa generalization. So mo ni ang question. So sagot tayo gamit sa pang-araw-araw. So para sa pagtatapos ay kailangan makuha ang base. Ito ay makukuha sa pamamagitan ng susunod na panuto. Next, so tukuyin ang katumbas na salita sa Tagalog ng mga salitang hiram sa Espanyol na ibibigay ng base. So ang uban kay makaget siya sa mga word na akong gipangkuan kay email player ba. Sa uban kay murag blind kung saan na siya. So mo ni siya ang mga hiram na salita nga ilahang buhatan. So next. So after na, di naman nato wala may nakikisa-isa. Humana dayon siya ang ako ang presentasyon. So nahuman na dayon nila ang kuan. Wala siya mo ingon nga nakadaog ang kaning nga kuan, pero at least naagi siya victory para sa tanan. Kaya nakuha nila ang ug nag-participate sila. So mao lang to siya sir. And ay napalit takdang aralin di ay. Sorry. So naay takdang aralin, so mao na siya ang takdang aralin. Maghanap ng kuan. And then mora to siya. Hello. Ako ang presentasyon. Okay. Thank you, RJ. So, at least nakita na ninyo yun sa ang flow para sa masusing banghay sa Filipino. Sir, necessary ba yun nga mag-motive not kay this is just a practice nga gi-adapt ra pod. Practice sa BNHS, particularly if we will be conducting our classroom observation. Pero kung dili pod ninyo gamiton, it's okay. This is just to add flavor doon sa pag-process ninyo sa competency para sa mga bata. Naaman po yung mga activity nga interactive nga no need na nga mag-ingani. Question. Klaro na? Sige. RG, asa tong papel nga ako gipa-photocopy?
kuan lang ta kadali. Kana bang gagawa kayo ng layunin base doon sa competency. Oo. So kanilang inyong buhatan, layunin, then nilalaman. Naamo inyong curriculum guide? Sige. Sir, kanang asa man may dapit magkuhan, kamoy bahala. Filipino 8, Filipino 9, Filipino 10 or 7, and then kamoy bahala asa dapit nga quarter. Ang ako ra gusto makita is kung naka-gets ba gyud mo kung unsaon pag-craft sa layunin. Kay kung ma-build na manggod nato, ma-craft na nato ang layunin, it would be easier for us to craft the activity. So from this layunin, unsa nga competency ang gusto ninyo i-develop sa bata?